Ang Diyos mula sa kanyang mundo ay nagkamali na naging sanhi ng pagkamatay ni Kelvin Celsius at muling nagkatawang tao sa ibang mundo ng Diyosa ng reincarnation. Sa kabila ng pagmamahal nito sa kanya, wala siyang alaala sa kanya o sa kanyang nakaraang buhay dahil sa reincarnation. Bilang karagdagan, gayunpaman, makakatanggap siya ng iba't ibang mga bagong kasanayan na gagamitin sa bagong mundo bilang isang trade-off para sa kanyang reincarnation. Pagkagising sa isang kagubatan, may lumabas na menu sa harap ni Kelvin na naghahatid ng mensahe mula sa Goddess of Reincarnation na nagdedetalye sa kanyang sitwasyon sa reincarnation, sa mundong ginagalawan niya, at sa kanyang mga stats. Kung titingnan ang kanyang mga stats sa menu at nalaman na siya ay isang summoner, ang menu ay nagmumungkahi na pumunta sa kalapit na bayan at magparehistro bilang isang adventurer sa Adventurers Guild doon. Walang pag-aaksaya ng oras, ang dalawa ay tumungo sa kalapit na bayan, at nalaman ni Kelvin na ang kanyang sarili bago ang reincarnation ay idinagdag ang Diyosa ng reincarnation bilang isang bagay na kanyang pinaamo, na ikinalungkot niya. Pagdating sa bayan ng Parth, isiniwalat ni Kelvin kung paano naging Diyosa ng reincarnation si Melfina at kung paano niya ito nakumbinsi na maging kanyang mapaamo na kasama. Ibinunyag din na isinuko ni Kelvin ang kanyang mga alaala sa nakaraang buhay kapalit ng higit pang mga puntos ng kasanayan. Pagkatapos ay tinanong niya kung maaari niyang isa-summon siya. Gayunpaman, isiniwalat ni Melina na hindi ito magagawa ni Kelvin dahil hindi pa sapat ang kanyang antas ng MP sa ngayon. Hindi nagtagal, nakipag-usap si Kelvin sa guild receptionist sa masiglang Adventurers Guild para magparehistro doon. Marunong magbasa at magsulat si Kelvin sa mundong iyon salamat sa kanyang understand language and literacy na mga kasanayan at kaya niyang irehistro ang kanyang sarili sa guild. Upang maiwasang maakit ang atensyon mula sa mga nation lords dahil sa kanyang titulong summoner, ibinaba ni Kelvin ang kanyang sarili bilang isang green mage. Kapag nakarehistro na bilang F-rank adventurers, ibinunyag ng receptionist ang sistema ng pagrarango ng guild at iba pang mahalagang impormasyon. Para sa kanyang unang trabaho, pinili ni Kelvin na manghuli ng blue slimes bilang unang quest na gagawin niya. Pagkatapos, bumili si Kelvin ng isang kahoy na pamalo mula sa tindahan ng mga armas at nagtungo sa madaming kapatagan sa labas ng Parth upang maghanap ng ilang blue slimes. Sa paghahanap ng ilan, ginamit ni Kelvin ang kanyang S-rank na appraisal eye sa kanila at natutunan ang kanilang mga stats. Natutunan mula kay Melfina na ang isang tao ay dapat makakuha ng pagsang-ayon ng isang halimaw sa pamamagitan ng pagpapahina sa kanila. Nagpasya si Kelvin na huwag gamitin ang kanyang mahika at sa halip ay gamitin ang kanyang kahoy na pamalo upang salakayin sila. Gayunpaman, nabigo ang pagtatangka na ito at naging dahilan upang matamaan siya ng isa sa mga slime sa tiyan. Sa kabila nito, si Kelvin ay patuloy na sinusubukan at labanan ito at sa lalong madaling panahon ay makakagawa ng kontrata sa putik. Pinangalanan ni Kelvin ang kanyang bagong kasama sa slime na Clotho at nalaman niyang maaari siyang makipag-usap sa kanyang mga kasama sa pamamagitan ng hindi nagsasalita na pakikipag-ugnayan. Matapos tawagin ang kasanayang iyon na kanyang servant network, ipinatawag ni Kelvin si Clotho at, sa kanyang tulong, natalo ang mga slime sa lugar. Pagbalik sa bayan na may sapat na ginto para sa isang silid at board sa isang inn, pumasok si Kelvin sa isang eskinita at nakahanap ng isang mangangalakal ng alipin na nagpapakita ng kanyang mga alipin para sa pagbebenta. Isa na kung saan ang isang half-blooded elf ay nakakuha ng atensyon ni Kelvin, ngunit hindi niya ito pinansin. Nang maglaon, nakakuha ng kwarto si Kelvin sa Spirit Song Inn at doon kumain. Nang sumunod na araw, si Kelvin ay nakipagsapalaran sa pangangaso ng halimaw kasama si Clotho. Sa Adventurers Guild, nalaman ni Kelvin mula kay Angie na siya ay na-promote sa E-rank, ngunit nagpahayag ng pag-aalala para sa kanya na kumuha ng mas mataas na ranggo na mga misyon nang hindi bumubuo ng isang party. Ito ay higit sa lahat dahil sa pagtatago ni Kelvin na siya ay isang summoner upang maiwasan ang pagkuha ng hindi kinakailangang atensyon sa kanya. Nang mapansin na si Kelvin ay susunod na mag-aagawan para sa D-rank, ipinapayo ni Angie na i-upgrade niya ang kanyang kagamitan bago niya gawin ang mga kinakailangang hakbang patungo sa kanyang bagong layunin. Kinikilala ang payo, hiniling ni Kelvin na gawin ang isang D-rank quest.
Lumabas ang isang adventurer na nagngangalang Casual na nagmumungkahi na kunin niya ang Black Ghost Knight quest. Pagkatapos ng kanyang pakikipag-chat kay Angie sa isang matagumpay na misyon kamakailan, ipinakilala ni Casual ang kanyang sarili kay Kelvin bilang isang adventurer ng D-rank. Ang isang pag-uusap mula sa ilang adventurer sa guild ay nagpapakita na si Casual ay may lakas ng B-rank at siya ay isang rookie crusher. Inaalok ni Casual si Kelvin na sumali sa kanyang grupo. Gayunpaman, pinayuhan ito ni Angie dahil ang Black Ghost Knight ay naiulat na mas malakas kaysa sa iba. Sa kabilang banda, tinanggihan ni Kelvin ang alok, at nang ipilit pa rin ni Casual, ginamit ni Kelvin ang kanyang appraisal ay kay Casual upang malaman ang kanyang mga stats at hindi magandang titulo. Kaya, sa liwanag nito, iminumungkahi ni Kelvin na mayroon silang kompetisyon sa pagitan nila kung sino ang unang makakatalo sa Black Ghost Knight. Tinanggap ni Casual ang mga tuntunin ng may pag-aatubili at umalis habang pinaplano ni Kelvin kung paano niya haharapin ang sitwasyon. Nag-regroup si Casual sa labas ng guild kasama ang kanyang dalawang miyembro ng partido, sina Gimiel at Raj. Ipinaalam ni Gimiel kay Casual ang mga stats at kakayahan ni Kelvin, at ang ibang miyembro, si Raj, ay inutusang maging magiliw na kalamnan laban kay Kelvin. Gayunpaman, tumanggi siyang maging banayad at ipinahayag na haharapin niya ito tulad ng ginagawa niya sa iba. Pagsapit ng takip silim, sa loob ng kastilyo ng mga masasamang espiritu, narating ng grupo ni Casual ang hallway ng kastilyo, bago ang silid ng trono, kung saan nakita nila ang mga katawan ng mga undead na kalansay na nakakalat sa sahig. Lumabas si Kelvin mula sa pagtatago kasama ang kanyang verdant staff sa kamay, at napansin ito ng grupo ni Casual sa loob, nakita na siya ay isang wind mage at kung paano nila siya haharapin. Gayunpaman, tinawag ni Kelvin ang grupo na hinahabol nila siya at naniniwala naman sila na si Kelvin ang naghahangad ng bounty sa ulo ng miyembro ng partido ni Casual. Hindi interesado dyan, inesor ni Kelvin ang grupo na humakbang si Raj upang subukang salakayin si Kelvin, para lang mahulog sa kanyang kumunoy na bitag sa sahig na tinatawag na Mudvine. Napagpasyahan ni Casual na si Kelvin ang gumawa ng spell gamit ang kanyang kakayahan sa pagtatago, at kasunod ng kanyang instincts, takot na tumakas si Gimiel sa eksena, para lamang harapin ang kamakailang nagbagong Clotho. Ang isang flashback ay nagpapakita na pagkatapos na pumatay ng sapat na mga halimaw si Kelvin, si Clotho ay nagbago mula sa isang blue slime hanggang sa isang slime Gluttonia. Sa kasalukuyan, madaling natalo ni Clotho si Gimiel, at pagkatapos ay nakatakas si Raj sa kanyang kumunoy, na agad hinawakan ni Clotho. Si Casual ay hinarap si Kelvin, na hinuhusgahan ang mga motibo ng kanyang kalaban para sa paghunting ng mga adventurer, agad na pinabagsak ni Kelvin ang tatlo. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, tumungo si Kelvin sa silid kung saan nakatayo ang Black Ghost Knight at, pagkatapos gamitin ang kanyang appraisal ay sa kanya, nalaman niyang Gerard ang kanyang pangalan pati na rin ang kanyang mga stats at kasanayan. Matapos niyang obserbahan ang mga kakayahan ni Gerard, nabanggit ni Kelvin ang kanyang interes sa pagre-recruit sa kanya. Ito ay humantong sa pagkakaroon ng sibil na pag-uusap ng dalawa, at nalaman ni Kelvin ng kaunti kung bakit naging halimaw si Gerard. Sa kagustuhang makipagkontrata kay Gerard, nakipagduel sa kanya si Kelvin, at sa tulong ng payo ni Melfina at ni Clotho. Sa panahon ng labanan, naalala ni Gerard ang mga alaala ng pagbagsak ng kaharian na minsan niyang pinagsilbihan na tinatawag na Alcarl, nang dumating ang isang elven emissary mula sa kanlurang kontinente na nagngangalang Gildora at hiniling sa kanya na sumali sa Lycia Empire at wasakin ang Empire of Deremis. Tinanggihan ng hari ang alok, ngunit nagbabala si Gildora sa mga kahihinatnan ng pagtanggi sa alok. Ang kaharian ay nahulog sa pagkawasak di nagtagal, at ang asawa ni Gerard na si Betty at anak na si Connie ay namatay. Sa kasalukuyan, ipinangako ni Gerard na ipaghiganti ang lupain ng Alcarl, na nagpapanatili sa kanya ng tungkulin na nakatali sa kaharian ng mga buhay. Gayunpaman, natalo siya ni Kelvin sa pinagsamang pagsisikap ni Clotho. Kinabukasan, lumingon si Kelvin sa paghahanap para sa Black Ghost Knight at nalaman na ang grupo ni Casual ay nabilanggo at malamang na mapatay dahil sa kanilang mga krimen. Habang ipinagdiriwang ni Kelvin ang kanyang natapos na quest, ipinaalam sa kanya ni Angie na mas mapopromote siya ng Guildmaster. Sa taas ng hagdan, nakasalubong ni Kelvin ang isang matandang lalaki na maganda ang suot.
Nakilala ni Kelvin ang Guildmaster sa Adventurers Guild Leo ni Parth, at ginagamit niya ang kanyang appraising eye kay Kelvin para malaman kung sino siya. Naghain ng tiyaan ni Leo habang tinatalakay nila ang kamakailang tagumpay ni Kelvin sa pagsupil sa Black Ghost Knight at pagsisiwalat ng paglabag ni Casual. Gayunpaman, tinanong ni Leo si Kelvin kung siya ay, sa katunayan, isang summoner, at pagkatapos sundin ang payo ng kanyang mga summoner na halimaw, inamin na siya nga, ngunit nagtanong kung bakit walang ginawa si Leo tungkol kay Casual. Alam niya ang tungkol sa kanyang ginagawa sa pagkakasangkot sa mga krimen. Hanggang sa puntong iyon, ipinagtapat ni Leo na hindi niya mahawakan si Casual dahil siya ay isang maharlika mula sa militanteng bansa ng Trycen at nangangailangan ng matibay na ebidensya para sa kanyang mga paghahabol. Pagdating sa punto ng pag-uusap, ipinahayag ni Leo ang kanyang pagnanais na maging kaibigan si Kelvin, na binanggit na nakilala niya ang mga ibang mundo sa nakaraan, bilang mga bayani ng Holy Empire na si Deremis. Sinabi ni Melfina na siya ang muling nagkatawang tao sa kanila at nangakong sasabihin pa kay Kelvin sa ibang pagkakataon kung siya ay mausisa. Ipinagpatuloy ni Leo ang kanyang paliwanag tungkol sa mga bayani ng Deremis, na sinasabing ang priestess doon ay naghula ng muling pagkabuhay ng Demon Lord. Napagpasyahan ni Kelvin na gusto ni Leo na protektahan niya ang bayan sa halip ng mga bayani, at kinumpirma ito ni Leo. Nagliliste siya ng ilang pang-uudyok na insentibo para sa pagsang-ayon sa kanyang mga tuntunin, at ginawa ni Kelvin. Pagkatapos, binabati siya ng innkeeper na si Claire sa kanyang pag-abot sa B-rank sa guild. Nasiyahan sa kanyang tanghalian sa kanyang silid, pinaalam ni Kelvin kay Melfina sa kanyang impormasyon tungkol sa mga bayani ng Deremis sa kanya. Ang kanyang impormasyon sa mga bayani ay malabo, at sila ay napili dahil sa kanilang magandang hitsura at kaalaman. Pagkatapos marinig ito, nagpasya si Kelvin na kunin ang kanyang reward money mula kay Clotho at tumungo sa eskinita kung saan ibinebenta ang mga alipin. Layo ni Kelvin na pahusayin ang lakas ng kanyang partido gamit ang isang rear guard at isa na hindi pa nabibili noon ng ibang user. Iyon ay dahil ang master ng isang slave ay may kumpletong kontrol kung saan inilalaan ang kanilang mga skill point ng slaves. Pagdating sa eskinita, nakita ni Kelvin ang kalahating duwende na mula noong isang araw. Inihayag ng slave trader na walang gustong bumili sa kanya dahil sa kanyang sumpa na sumusunog sa sinumang humawak sa kanya. Pagkuha ng higit pang impormasyon tungkol sa sumpa mula kay Melfina, na ito ang sumpa ng Fire Dragon King at ang tanging paraan para masira ito ay isang A-rank white magic spell na tinatawag na Sacred Bless. Matapos umalis sa eksena, bumalik si Kelvin at binili ang kalahating duwende na nagngangalang Ethel, kung kanino sila nagkakilala sa kalagitnaan ng kanilang pagbabalik sa inn. Inilagay rin ni Kelvin ang Sacred Bless kay Ethel, na sinira ang sumpa na inilagay sa kanya, nagpasalamat si Ethel sa kanyang ginawa at tinawag siyang Master. Pagkatapos, dinamitan ni Claire si Ethel ng damit ng kasambahay sa inn, at pareho silang nag-enjoy sa hapunan ng magkasama. Nang maglaon sa silid ni Kelvin, sinabi kay Ethel ang lahat ng mga sekreto ni Kelvin tungkol sa kanyang sarili at sinabi sa kanya na ilaan ang kanyang mga puntos ng kasanayan sa kanyang pagpili. Gayunpaman, ang isang snag hit ay kailangan nilang magsama sa isang kama, na naging dahilan upang maranasan ni Kelvin ang isang gabing walang tulog. Isang buwan pagkatapos bilhin ni Kelvin si Ethel, ginalugad ng dalawa ang Dark Purple Forest at sinakop ang marami sa mga halimaw doon para i-level up si Ethel at magkaroon siya ng mga bagong kasanayan at kakayahan. Nang maglaon sa araw na iyon, iniulat ng grupo ni Kelvin ang matagumpay na pagsupil ng isang wicked Sagitri kay Ange sa Adventurers Guild, na bumati sa kanila. Ipinapalam din niya sa kanila na ang isa pang matagumpay na quest na nakumpleto nila ay magbibigay daan sa kanila na kumuha ng rank up exam. Papayagan nito si Kelvin na maging rank A at Ethel rank B. Pagkatapos ng maikling chat tungkol sa huling pagsusulit ni Ethel, inimbitahan ni Ange si Ethel na subukan ang isang bagong tindahan ng sweets na nakita niya, at hiniling ni Ethel na sumama rin si Kelvin. Pagkatapos ay hinikayat si Kelvin na sumang-ayon sa paanyaya ni Angie. Sa bandang huli, nakilala ni Kelvin si Angie sa labas sa tabi ng isang fountain, at sa lalong madaling panahon ay sinamahan sila ni Ethel, na nagsuot ng magandang damit na pinupuri ni Kelvin, salamat sa pagiging mapilit ni Angie.
Nang maglaon, umupo sila sa isang mesa pagkatapos bumili ng ilang matamis, at sinubukan ni Ethel na pakainin si Kelvin ng ilan sa kanyang cake. Ang aksyon ay nakakakuha ng isang maliit na pulutong ng mga lalaki upang magkomento tungkol dito, na nilinaw ni Kelvin, at hindi gustong maiwan, ginawa rin ni Angie ang isang sweet roll. Mas maraming atensyon ang naaakit sa grupo habang sinusubukan ni Kelvin na hawakan ang sitwasyon, ngunit nag-ambala ito ng mayabang na si Tobra, ang ikatlong prinsipe ng Tryson, at ang kanyang dalawang bantay. Iminumungkahi ng isa sa mga gwardya na gamitin ni Tobra ang kanyang posisyon para disiplinahin si Kelvin para sa kanyang mababang katayuan. Nagkaroon din ng interes si Tobra kay Ethel at nag-aalok na patawarin sila kung ibibigay ni Kelvin ang isa sa kanyang mga babae. Pagkatapos ay mabilis na nakipag-usap si Kelvin sa dalawang gwardya at pinalipad ito. At pagkatapos ay gumamit ng gravity spell kay Tobra habang tinatanong siya kung bakit siya nasa part. Na-overwhelm sa spell ni Kelvin, sinabi ni Tobra na nandoon siya para makipagkita kay Leo tungkol sa isang malakas na adventurer na gusto niyang makasama. Pinalak ni Tobra na pagsilbihan siya ng adventurer, at inihayag ni Kelvin na siya ang tinutukoy niyang malakas na adventurer at tumanggi na maglingkod sa kanya. Pagkatapos nila makipag-usap sa mayabang na prinsipe, iminungkahi ni Kelvin na mamili sila ng mas maraming matamis, at sumang-ayon ang mga babae. Sa banal na imperyo ng Deremis Great Cathedral, ang pari na si Colette ay nananalangan sa estatwa ni Melfina, na humihingi ng isang madla kasama niya. Tinagot ni Melfina ang panalangin, at binigyan siya ni Colette ng update sa mga bayani ng Deremis. Nalulugod sa balita, binigyan ni Melfina si Colette ng isang orakulo na kailangan ng mga bayani upang puksain ang isang kasamaan sa kanlurang kontinente at upang manatiling malayo sa part. Kapag natapos na iyon, dumating ang mga bayani sa eksena, at ipinadala ni Colette ang orakulo na natanggap niya sa grupo. Noong gabing iyon sa inn, pinasalamatan ni Ethel si Kelvin sa pagtulong sa kanya noong araw na iyon, at hindi iyon inisip ni Kelvin, ngunit humihingi siya ng paumanhin tungkol sa patuloy nilang paghahati sa kama. Ito ay humahantong sa isang heart-to-heart sa pakiramdam ni Ethel ay hindi sapat sa panlasa ni Kelvin sa isang babae, ngunit itinatanggi niya ang alinman sa pinaniniwalaan ni Ethel. Kinabukasan, nirepaso ni Kelvin ang mga stats ng Hero Party kasama sina Gerard, Clotho, at Ethel. Pinag-iisipan na ang level ng mga bayani ay napakababa sa inaasahan nila. Sa kabilang banda, nasisiyahan si Kelvin na matagumpay siyang nakagawa ng isang staff mula sa isang halimaw na material na drop, ngunit sinasabing marami siyang mga kabiguan na humantong sa isang tagumpay. Sinabi ni Gerard na si Kelvin ay lumikha ng isang dreadnought shield at crimson cape para sa kanya. Sinabi ni Ethel na gumawa siya ng Sage's Black Robe para kay Kelvin gamit ang kanyang husay sa pananahi. Pagkatapos ay kumatok si Claire sa kanilang pintuan upang ipaalam kay Kelvin na gusto siyang makausap ng guild. Sa silid ng Guildmaster, ipinaalam ni Leo kay Kelvin na ang isang Rank D dungeon ay tinawag na Hermit's Cave kung saan natuklasan ang isang lihim na silid na naglalaman ng isang malakas na demonyo sa loob nito. Pinanggit din ni Leo ang isang insidente na kinasasangkutan ng Third Prince ng Tryson kanina sa araw na iyon at ang mga kaguluhan na lumitaw mula rito. Nang tanungin kung gagawin ni Kelvin ang paghahanap, tinanggap ito ni Kelvin. Pagkatapos, si Kelvin, kasama sina Ethel at Gerard, ay bumisita sa Hermit's Cave Dungeon at nalaman mula kay Erd doon ang tungkol sa sitwasyon sa paligid ng piitan. Pumasok ang grupo sa piitan, at sa sandaling marating nila ang sekretong silid, at pagkatapos nilang makapasok dito, nakita ang isang babaeng demonyo na nakakadina sa isang monolith. Ang isa pang demonyo na nakaupo sa ibabaw ng isang tumpok ng mga buto ay nagpapakilala sa kanyang sarili bilang Archdemon Victor. Pagkatapos ay tinanong ni Kelvin kung sino ang nakakadina na babae, at tumugon si Victor habang tinatakan ang silid bilang anak ng Demon Lord. Pagkatapos ay ipinaalam ni Melfina kay Kelvin na mayroong 3 Panginoong demonyo sa nakaraan, at ang babae ay dapat na si Gustav ang anak ng kasalukuyang anak. Pagkatapos ay sinabi ni Kelvin na si Gustav ay walang mga anak, at ipinaalam sa kanila ni Victor na si Gustav ay hindi opisyal na nagkaroon ng anumang mga anak. Higit pa rito, idinagdag ni Victor na pinamunuan niya ang grupo sa isang bitag upang kainin at makuha ang kanilang kapangyarihan.
Sumugod si Victor patungo sa grupo, ngunit pinoprotektahan siya ni Gerard gamit ang kanyang kalasag, at ang mga plano ni Victor ay sunod-sunod na inihayag upang maging susunod na Demon Lord. Pagkatapos ay nagkomento si Melfina kung paano naliwanagan muli ang pangit na ugali ni Kelvin, at sumang-ayon si Gerard. Ang ugali ay ngumiti si Kelvin bago niya harapin ang isang malakas na kalaban, na ginagawa siyang battle junkie. Isang masayang-masaya na si Kelvin ang nagsabi kay Victor ng kanyang pananabik na lumaban sa kanya, at ang kanyang kalaban ay nagpapatawa sa kanya sa pamamagitan ng pagcast ng black magic spell na Hades Army. Pinuhay ng spell ang isang grupo ng mga demonyo mula sa isa sa mga tambak na kalansay sa malapit, at sa isang snap ng kanyang daliri, inutusan ni Victor ang mga halimaw na umatake. Napansin ni Kelvin na ang mga halimaw ay rank B, gamit ang kanyang wand, ay naghagis ng wind shot upang sirain ang isang maliit na pulutong ng mga ito habang tinutulungan siya ni Gerard na tapusin ang natitira. Pinupuri ni Victor ang mga kasanayan ng dalawa at pagkatapos ay gumamit ng smoke bomb upang itago ang kanyang presensya at maglunsad ng sneak attack. Gayunpaman, naramdaman ni Kelvin ang kanyang presensya at inalertuhan si Gerard na agad na nag-counterattack. Sa kabila nito, dinaig ni Victor si Gerard at itinoon ang kanyang atensyon kay Kelvin, na ginamitan siya ni Clotho ng magic absorption at pagkatapos ay nagbigay ng sanction glory. Ang pag-atake ay nagbigki sa kaliwang braso ni Victor, ngunit hindi ito sapat para hawakan siya. Kaya naman, ginamit ni Kelvin ang Vortex Edge upang madagdagan ang lakas ng espada ni Gerard. Habang inaatake ni Gerard si Victor, sinubukan ng demonyo na maglunsad ng palihim na pag-atake laban kay Kelvin, ngunit biglang lumabas si Ethel at pinaputukan si Victor ng kanyang blaze arrow. Nang hindi na magamit ang kanang braso ni Victor, hiniwa ni Gerard ang kanyang kaliwang braso. Bagamat nalulugod sa kinalabasan na ito, pinabalik ni Kelvin ang grupo dahil katatapos lang ng kanyang glorious sanction. Pinapurihan ni Victor ang grupo sa paggawa ng pangalawang pinakamahalagang pinsala na nagawa sa kanya at sinisisi ang pagkawala ng kanyang talino mula sa kapayapaan ng panahong iyon. Gayunpaman, hindi susuko si Victor at ibinaon niya ang Jin scrimmage sa kanyang sarili upang palibutan ang kanyang sarili sa isang madilim at nagbabantang puwersa. Upang maiwasang matapos ang spell, sila Kelvin, Ethel, at Gerard ay gumawa ng spell o gumamit ng skill laban kay Victor, ngunit huli na sila. Pagkatapos ay pinagamit ni Kelvin kay Gerard ang kanyang loyalty skill sa pinakamataas na kapangyarihan. Sa sandaling si Victor ay sumugod sa grupo, pinakawalan ni Kelvin ang Earthen Rampart upang harangan siya, ngunit nalagpasan niya ito, na pinilit na gamitin ni Gerard ang kanyang kalasag bilang isang huling paraan ng pagtatanggol. Si Victor pagkatapos ay namamahala upang makuha ang itaas na kamay kay Gerard, ngunit bago niya ito ma-attack pa, ginulo ni Ethel ang atensyon ni Victor gamit ang ilang mga arrow. Pinahihintulutan nito si Gerard na maglunsad ng counter-attack laban kay Victor, na pagkatapos ay nalulula si Clotho sa pagluwa ng lahat ng mga nabigong sandata na nilikha ni Kelvin sa kanya. Ang isang trifecta na pag-atake na inilunsad ni Kelvin, Ethel, at Clotho ay naging sanhi ng pagtalsik ni Victor sa isang pader at para sa mga durog na bato mula sa isang haligi na bumagsak patungo kay Princess Sarah. Mabilis na sinalo at iniwas ni Victor ang isang malaking piraso ng bato kay Sarah, inilipat ito sa tagiliran, at nahimatay sa kanyang likuran habang inaamin ang pagkatalo. Pagkatapos ay tinawag ni Kelvin ang kasinungalingan ni Victor upang kainin si Sarah, kung saan sinagot niya na kung hindi siya nagsinungaling, ang partido ni Kelvin ay hindi nakipaglaban ng husto tulad ng ginawa nila laban sa kanya. Sa kanyang pag-amin, ipinagkatiwala ni Gustav kay Victor ang pagprotekta kay Princess Sarah bilang kanyang tagapag-alaga. Isang flashback ang nagpapakita ng nakaraan ni Victor bilang tagapag-alaga ni Sarah. Sa loob nito, ipinakita si Victor na sinasanay si Sarah sa mahiwagang pugilism. Sa kalaunan, sinalakay ng partido ng hero ang kastilyo ng Demon King. Bagamat nanganganib ang buhay ni Haring Gustav, nilagyan niya ng selyo si Sarah na isang tao lamang ang makakasira at ipinadala siya sa isang malayong lugar kung saan siya magiging ligtas. Nang sa wakas ay nahanap na ni Victor si Sarah, protektahan niya ito at hihintayin ang bayani na matagal ng patay at para sa isang panahon ng kapayapaan na bubuhayin siya upang siya ay maging susunod na Demon King.
Bago siya mamatay, hiniling ni Victor na isali si Sarah sa partido ni Kelvin at inalok ni Kelvin si Gustav na maging kanyang servant, ngunit tumanggi siyang sumali sa partido ni Kelvin dahil kay Gustav lamang ang kanyang katapatan. Pagkatapos ay sinira ni Kelvin ang selyo kay Princess Sarah, at nang magising siya, lumuluhang isinumpa niya si Victor at ang kanyang ama dahil sa kanilang pagkamakasarili. Sa labas, ang party ay sinalubong ni Erd na ipinakitang katibayan ng pagsakop ng demonyo sa piitan. Tinanggap ni Erd ang item, ngunit tinanong kung sino ang dinadala ni Kelvin sa kanyang likod, at sinagot ni Kelvin na ito ay isang taong napuses ng demonyo. Sa totoo lang, si Sarah ang nakasuot ng camouflage hairpin para itago ang kanyang mga pakpak at sungay. Pagkatapos, binago ni Kelvin si Gerard bilang isang Abyssal Knight Commander. Pagkatapos ng maikling pag-uusap ni Kelvin kay Sarah, dinala niya at ng kanyang partido si Sarah sa part at pinasyal siya ng kaunti. Kalaunan ay nagulat si Kelvin sa Adventurers Guild tungkol sa matagumpay na pagsupil sa demonyo sa piitan, na nagangat sa kanya sa rank A sa guild. Ipagdiriwang ng mga receptionist at iba pang miyembro ng guild ang tagumpay na ito pabalik sa inn. Ilang sandali pagkatapos ng party, sinabi ni Sarah na kapana-panabik ang mundo sa labas at naaalala niya ang isang alaala niya kasama si Victor. Formal na pinaamo ni Kelvin si Sarah bilang isa sa kanyang pinaamo na halimaw at kalaunan ay ipinakita ang mga bunga ng kanyang S-rank blacksmith at S-rank suwang ni Ethel sa kanyang silid. Ipinakita ni Sarah ang sandata na Arundit, na nilikha mula sa armor ni Victor at Armor Queen's Terror. Si Gerard, nakatanggap siya ng bagong mahiwagang espada na tinatawag na Danslave. Tungkol naman sa mga sandata ni na Kelvin at Sarah, kailangan nilang maghintay para ipakita sa kanila hanggang sa mapunta sila sa labanan. Pagod at gutom, tinanong ni Ethel si Kelvin kung ano ang gusto niya at sumagot na gusto niya ng rice. Gayunpaman, si Ethel at ang iba ay walang kaalam-alam kung ano ang bigas at nakipagkulitin tungkol sa kung ano ang bigas sa kanyang mga kasamang walang kaalam-alam. Sa kalaunan, sumakay ang grupo sa isang bagon patungo sa Torres, at nakita ni Seresh ang isang ilog, na tinanong ni Kelvin kung gusto niyang mangisda. Hindi alam kung ano ang pangingisda, ipinangako ni Kelvin na ipapakita sa kanya kung ano ito pagdating nila sa Torres, kung saan sinasabing tumutubo ang palay. Sa sandaling iyon, iniulat ni Gerard na nawawala si Melfina, at naalala ni Kelvin na gusto siyang ipatawag, ngunit hindi maaaring dahil sa kanyang katayuan sa Diyos. Bilang kompromiso, pinayagan ni Melfina si Kelvin na ipatawag ang isa sa kanyang mga avatar habang nagbabakasyon siya sandali. Pagkatapos ng maikling pakikipag-usap tungkol sa isang bangka na nakita ni Sarah at isang pahina sa aklat na binabasa ni Ethel, sinabi ni Sarah na may ilang nakatagong tao ang nanunood sa kanila. Sa sandaling iyon, isang grupo ng mga bandido na pinamumunuan ng isang ginang ang nagpakilala sa kanilang sarili bilang ang kilalang Black Wind Gang. Kinikilala sila ng driver ng bagon bilang isang kasumpa-sumpa na gang na pangunahing nagtatrabaho sa paligid ng Torres, ngunit sinabing kinuha ito ng isang A-rank adventurer mula sa Trisen. Gamit ang appraisal of the bandits, pinahihintulutan ni Kelvin si Sarah na pangasiwaan sila ng mag-isa, ngunit hindi siya pinapayagang gamitin ang Arundite. Paglabas sa kariton, madaling natalo ni Sarah ang tulisan na si Enzo na sumusubok na hulihin siya. Dahil sa takot sa hindi likas na lakas ni Sarah, ipinadala ng leader ng mga bandido ang iba upang harapin siya, ngunit mabilis din itong natalo. Ang isang malaking mallet-wielding bandit na nagngangalang Gilda ay napagtagumpayan din ni Sarah sa kabila ng pagkakaroon ng higit sa 200 levels ng lakas. Si Kelvin mula sa bagon ay nagkomento kung paano hindi nagkaroon ng pagkakataon ng mga bandido dahil ang level ni Sarah ay 75 kumpara sa mga level ng bandido na 25 to 30 lang. Dahil nahuli na ngayon ang mga bandido, sinasabi ng mga head bandit na level 70 ang kanilang amo, na ikinaintriga ni Kelvin at humihingi sa kanya ng karagdagang impormasyon. Sa wakas ay nakarating na sa kanilang destinasyon ng Torres, sinabi ni Kelvin kung paano ito kahawig ng lumang Japan. Nakatingin sa dagat, si Sarah ay nasa loob ng tala kay Victor na sa wakas ay nakarating na siya sa dagat at naipagmamalaki siya ni Victor at sa kanyang pangako na tuturuan siya nito kung paano lumangoy.
Kaya naman, isang tuwang-tuwa na si Sarah ay humiling kay Kelvin na turuan siya kung paano lumangoy, at namumula, si Kelvin ay sumang-ayon sa kahilingan. Pagkatapos, ang grupo ay nakarating sa Tora Jace Adventurers Guild at lumiko sa mga bandidong nahuli nila. Formal silang pinasalamatan ng Guildmaster Mist. Habang ipinapalm ni Mist sa grupo, sila ni Leo ay nasa parehong party noong araw, at ang titulo niya ay The Analyzer. Pasulong, tinalakay nila ang mga bagay na kinasasangkutan ng Black Wind, kung saan ang sikat na adventurer ni Tristan na si Kristoff ay di umano'y nawasak ang grupo. Gayunpaman, bumalik na sila ngayon at kumukuha ng mga tao para sa negosyong pangkalakal ng alipin. Sa kabila ng pag-alam na ang grupo ay nasa Torres, walang aksyon na maaaring gawin laban sa kanila dahil ito ay magdudulot ng lamat sa pagitan ng Tristan at Torres. Sa pagnanais na mahanap ang mga bandido, si Kelvin at si Sarah nasubukan at hanapin ang isa sa kanila. Sa pagsubok, nakahanap si Sarah ng level 50 na tao sa pasukan ng bayan. Natuwa si Kelvin nang marinig ito sa pagdating ng mga bayani ng Deremis sa bayan. Nang maglaon, nalaman ng mga bayani ng Deremis ang sitwasyon ng bandido, at bagaman nais ni Toya na harapin ang mga ito, pinayuhan siya ni Setsuna na masangkot. Nangangatuwiran siya na magtungo sila sa kanluran sa ilalim ng patnubay ni Melfina, ngunit iginiit ni Toya na manatili sila at tumulong sa mga taong nangangailangan. Habang nag-aaway sina Toya at Setsuna tungkol sa sitwasyon, itinala ni Mist kung paano hiniling ni Kelvin na ibigay niya ang impormasyong ito sa mga bayani at inaalala kung paano nagkaroon ng plano si Kelvin na angkop sa kanyang mga pangangailangan. Sa ilalim ng base ng mga bandido, isang bandido na nagngangalang Hope ay malapit nang lumabag sa isang maliit na aliping babae na nagngangalang Ruka, ngunit ang partido ni Kelvin ay dumating sa eksena sa tamang oras. Sinubukan ni Hope na atakihin sila, ngunit pinalipad ito ni Gerard sa isang suntok. Sa itaas na palapag, ipinahayag ni Kristoff na siya ang pinuno ng bandido, nakipag-usap kay Prisra, na ipinaalam sa kanya na si Karna, ang pinunong bandido noon ay nahuli. Inihayag ni Prisra na binayaran sila ni Tristan para manghuli ng mga tao at ibenta sila bilang mga alipin. Sa sandaling iyon, lumitaw si Hope sa pintuan ng silid at nahimatay sa lupa sa pagbukas nito. Pagkatapos ay hinabol ni Kelvin si Kristoff, si Sarah kay Prisra, at si Gerard pagkatapos ng isa pang miyembro na nagngangalang Ado. Bagamat nasasabik si Kristoff na lumaban kay Kelvin, itinutuwid niya sila na hindi sila naroroon para lumaban, ngunit upang ihanda ang kanilang sarili para sa The Main Course. Hindi nagtagal ay narating ng mga bayani ng Deremis ang tagwa ng mga bandido at nakarating sa silid kung saan banihag ang mga alipin. Nakasalubong din ng mga bida si Clotho. Inilabas ang kanyang espada laban kay Clotho, nakatayo si Lucas sa proteksyon ni Clotho, na sinasabing ito ang alagang hayop ng kanilang tagapagligtas. Sa pag-unawa sa kanyang pagkakamali, ipinakilala ni Toya ang kanyang sarili bilang bayani ng Deremis sa kanilang lahat. Isang miyembro ng grupo na nagngangalang Nana ang nakipag-ugnayan kay Clotho at ibinunyag na naroon lamang ito upang protektahan ang mga alipin mula sa anumang masasamang loob. Gayun din, hiniling ng nanay ni Lucas sa mga bayani na iligtas nila ang mga bayaning rank A na nasa problema. Walang pag-aaksaya ng oras, ang mga bayani ay sumugod sa kinaroroonan ni Kristoff at ng kanyang mga kasama at nakita silang lahat na wala ng malay sa sahig. Pagkatapos ay hinarap nila ang grupo ni Kelvin, na naghihintay sa pagdating ng mga bayani. Hinarap ng mga bayani ng Deremis ang grupo ni Kelvin at inakusahan sila bilang ang Black Wind. Si Kelvin ay gumaganap kasama ang akusasyon at ipinagmamalaki kung gaano kaina ang grupo ni Gilda. Dahil sa takot sa katapangan ni Kelvin, ang mga bayani ng Deremis ay isa-isang nagpakilala, at ipinahayag ni Toya na mabibigyan sila ng hustisya. Ang pagdinig sa deklarasyong ito ay nagpatawa at nanunuya sa kanila ni Kelvin, na sinasabing sila ay masyadong mahina, ngunit nagmumungkahi ng isang laro kung saan haharapin niya silang lahat, at ang mananalo ay matutupad ang kanilang hiling. Bagaman pinipilit ni Toya na labanan siya ng mag-isa, pinayuhan siya ni Setsuna mula, na napansin na may tinatago si Kelvin. Kaya sa suporta ng kanyang buong team, pumayag si Toya sa mga kondisyon ni Kelvin. Pagkatapos, binago nila ang kanilang lokasyon sa isang mas bukas na lugar, at isiniwalat ni Ethel na pinlano ni Kelvin na kung manalo siya, papatunayan niya ang mga bayani laban kay Kristoff at sa kanyang gang.
Binanggit ni Sarah ang kanyang pagnanais na lumaban, ngunit minaliit ito ni Kelvin at pagkatapos ay pinahain si Ethel ng mga sandwich na maaaring tangkilikin ng grupo habang pinapanood nila siyang lumaban. Gayunpaman, binanggit din ni Ethel ang kanyang pag-aalala na si Kelvin ay nagsasagawa ng napakalaking panganib na labanan ang mga bayani ng mag-isa, ngunit sinasabi niya na ito ay isang bagay ng pagpapabuti ng kanyang kahinaan laban sa pakikipaglaban sa mga grupo. Higit pa rito, susubukan niya ang kanyang pinakabagong trinket, ang Skill Eater. Sa kabilang banda, pinarusahan ni Toya si Kelvin sa paniniwalang siya ang grupong Black Wind Bandit na may isang string ng mga kasuklam-suklam na gawain sa ilalim ng kanilang sinturon. Walang pag-aaksaya ng oras, ang mga bayani ay tumawag sa kanilang mga individual na mga fairy, at sinimulan ni Toya ang pag-atake laban kay Kelvin. Bilang papuri sa pagbabawas ni Toya sa kung gaano kapaki-pakinabang ang pag-atake sa kanya mula sa malapitan, pagkatapos ay ibinato ni Kelvin ang Radiant Lances laban sa kanila, na pinilit sina Toya at Setsuna na harangan ang mga pag-atake. Pagkatapos ay tinawag ni Nana ang pinaamo na Drago na nagngangalang Munie mula sa kanyang bag upang gamitin ang Fire Breath laban kay Kelvin, at mabilis niyang iniiwasan ang pag-atake gamit ang isang agility buff. Pagkatapos ay ginamit niya ang kanyang Skill Eater kay Miyabi, habang nagkomento si Gerard na ang trinket ay nilikha mula sa Victor's armor. Idinetalye din ni Sarah ang kakayahan ng Skill Eater sa pagkopya. Pagkatapos ay sinabi ni Kelvin na ninakaw niya ang parallel thinking ni Miyabi, na naging sanhi ng pag-atake ni Toya kay Kelvin habang sina Setsuna at Nana ay ginagamot si Miyabi. Ang nabalisa na si Toya ay umaatake kay Kelvin sa malapit para pigilan siya sa anumang spell. Gayunpaman, nagawa ni Kelvin na pigilan si Toya gamit ang isang kamay, gamit ang hiniram na S-rank martial arts na kasanayan ni Sarah. Nakialam si Setsuna, kaya pinakawalan ni Kelvin ang Adamant Rampart na lumilikha ng isang blocky na bato mula sa lupa. Gayunpaman, nagawa ni Setsuna na hiwain ito. Lumitaw mula sa likod ng bumabagsak na mga durog na bato, si Kelvin ay naghagis ng isang higanteng bola ng apoy na nakatutok kay Setsuna, ngunit hinarang ito ni Toya gamit ang kanyang espada. Sa kabila ng pagwawalang bahala ni Toya sa pag-atake bilang walang espesyal at pagbigkas ng kanyang determinasyon na talunin ang Demon King, sinampal siya ni Setsuna at lumuluhang sinabing mas maalalahanin siya. Isang maikling flashback kung kailan dumating ang mga bayani ng Deremis sa kahaliling mundo, kung saan si Setsuna ay nagbigay ng komentaryo tungkol dito. Nakiusap si Setsuna kay Toya na umasa sa kanila bilang isang team. Pagkatapos ay humingi ng paumanhin si Toya para sa kanyang mga nakaraang pagpapasya sa grupo. Kapag naayos na ang lahat, nagpapatuloy ang laban ng bulagi ng banayad na diwata si Kelvin, na napansin niyang hindi matukoy sa pamamagitan ng kanyang kakayahan sa pagtuklas. Sina Nana at Miyabi ay parehong gumagamit ng Ice Magic at Black Magic upang i-immobilize ang paggalaw ni Kelvin, at sinubukan ni Toya at Setsuna na atakihin si Kelvin, ngunit siya ay nag-counterattack gamit ang isang Cleft Detonation spell. Matapos gamutin ang kanyang sarili sa kanyang pagkabulag, pinuri ni Kelvin ang grupo para sa kanilang mga pagsisikap hanggang ngayon. Nagpatuloy siya upang payuhan ang mga bayani ng kanilang hindi sapat na mga diskarte sa labanan. Galit na galit sa payo ni Kelvin, nahuli at pinigilan ng mga bayani si Kelvin sa tila isang hindi magandang sitwasyon. Gayunpaman, ipinatawag ni Kelvin ang kanyang Adamantine Guardians at ginamit ang parallel thinking na ninakaw niya, na lumikha ng isang bagong spell na Radiant Crossfire. Ang paggamit ng spell na iyon ay nagpapalaya kay Kelvin mula sa kanyang pagkakatali, at isa-isang pinabagsak ni Kelvin ang mga hero. Pagkatapos, nagising si Toya at ganap na ipinaliwanag ang katotohanan kung sino si Kelvin at ang kanyang grupo. Pagkatapos ay formal na humingi ng paumanhin si Toya kay Kelvin pagkatapos niyang malaman ang lahat, at ipinangako ni Kelvin na hindi niya hahatulan ang anumang bagay laban sa kanya hanggat sinusunod niya ang kanyang panig sa bargain. Sa pagsasalita sa ngalan ng kanyang koponan, sumang-ayon si Toya, at ang koponan ni Kelvin ay hiniling na maghubad, na labis na ikinadismaya.
Pinagmamasdan nina Kelvin, Mist, at isang guild receptionist si Luca, ang kanyang ina, at iba pang pinalayang alipin na paalis palayo sa isang bagon. Kapag naayos na ang sitwasyong iyon, tinanong ni Mist si Kelvin kung saan siya susunod, at sinagot ni Kelvin na pupunta siya para magsagawa ng isang nakakatuwang larong pagpaparusa. Ang mga bayani ng Deremis ay ipinapakita sa isang kuweba na nakikipaglaban sa isang higanteng octopus na kanilang kinakaharap habang pinagmamasdan sila ni Kelvin, si Sarah ay nangangisda sa malapit, at sina Ethel at Clotho ay naghahanda ng isang picnic. Sa kabila ng pagbibigay ng payo ni Kelvin sa grupo kung paano magpapatuloy, nahihirapan pa rin silang labanan ang octopus monster, at nang sa wakas ay nagawa nilang talunin ito, pinahintulutan ni Kelvin na kumain muna sila. Sa oras ng picnic, binanggit ang priestess ni Deremis na si Colette. Isa pa, idinetalye ni Toya kung paano sila pinatawag ni Colette, at bago nila narating ang alternatibong mundo, nakilala nila si Melfina. Matapos malaman na ang grupo ni Toya ay pumasok sa mundo sa pamamagitan ng pagtawag sa halip na siya ay pumasok dito sa pamamagitan ng Death Reincarnation. Tinanong ni Kelvin ang grupo kung paano nila dadalhin ang isang S-class na piitan sa kanilang kasalukuyang lakas. Sumagot si Toya na kailangan nilang tumakbo dahil sa kanilang hindi sapat na kapangyarihan. Sa sandaling iyon, si Sarah ay nangisda ng isang sinister dragon, ang boss na halimaw ng kuweba. Habang nakikipaglaban si Sarah sa dragon, sinabi ni Kelvin na ang kanyang aksyon ay magiging sanhi ng pagdurusa ng mga taong kanyang sinumpaang protektahan. Sinabi ni Toya na sanayin muli ng kanyang grupo ang kanilang mga sarili upang makakuha ng sapat na lakas upang labanan ang halimaw. Umanga sa kanyang sagot, sinabi ni Kelvin kay Toya na pumasa siya at tumulong kay Sarah sa kanyang pakikipaglaban. Pagkatapos, nakita ni Kelvin at ng kanyang grupo ang grupo ni Toya habang sila ay sumakay sa bangka patungo sa kanilang susunod na destinasyon. Binigyan niya ang bawat isa sa kanila ng isang necklace bilang regalo sa pag-alis. Habang nanunood si Kelvin, lumalayag ang barko ni Toya, nilapitan ni Gerard si Kelvin at tinanong kung ano ang nasa isip niya. Pagkatapos ay tinanong ni Kelvin si Gerard kung ang bansang Lycia na sumira sa kanyang sariling bansang Alcarl ay matatagpuan sa kontinente sa kabila ng dagat, at kinumpirma ito ni Gerard. Sequentially, Kelvin asking if they were to pick a fight with Lycia, mananalo ba sila laban sa kanila? Pagkatapos ay sumagot si Gerard na naniniwala siyang gagawin nila, ngunit nais ni Kelvin na talunin ang iba pang mga S-class na halimaw sa kontinenteng kinaroroonan nila ngayon. Inihayag din ni Kelvin na ang mga pendants ay may minor stats boost enchantment at isang lihim na function na inaasahan niyang hindi na kailangang gamitin. Pagkatapos ay ipinaalam ni Sarah sa grupo na ang isang messenger na ipinadala ng Guildmaster Mist ay nagsabi na isang mahalagang tao ang gustong makipagkita sa kanila. Pagkatapos, nakipagkita si Kelvin at ang grupo sa hari ng Torres Tsubaki Fujiwara, na nagpapasalamat sa kanila sa pakikitungo sa Black Wind Bandits at sa S-rank na dragon. Sa kabila ng kanyang pagnanais na magdaos ng kapistahan para sa kanilang mga nagawa, hindi magawa ni Tsubaki, dahil sa salungatan na nakapalibot kay Trison, ngunit umaasa pa rin siyang magantimpalaan sila ng naaangkop. Pagkatapos ay tinanong ni Tsubaki si Kelvin kung ano ang gusto niya, sinagot ni Kelvin ang karapatang bumili ng bigas doon. Ang kahilingan ay nagpapasaya kay Tsubaki, at inaangkin niya na maaari silang magkaroon ng maraming bigas hanggat gusto nila, at kung maubusan sila nito, magpadala ng mensahe sa kanya na humihingi ng higit pa. Pagkatapos ay nagdaos si Tsubaki ng isang maliit na piging para sa grupo, at lahat sila ay nag-enjoy. Pagkalipas ng ilang araw, inihain ni Ethel kay Kelvin ang kanyang tanghalian, isang tradisyonal na pagkain sa Hapon, at pinuri siya ni Kelvin para sa mahusay na trabaho. Hindi nagtagal ay sinamahan sila ni Tsubaki, na nagsabing gusto niya ang luto ni Ethel. Higit pa rito, sinubukan ni Tsubaki na akitin si Kelvin sa pamamagitan ng pananatili sa Torres, ngunit tinanggihan niya ang alok dahil gusto nilang bumalik sa Parth. Para tulungan sila sa daan, pinayagan ni Tsubaki ang grupo ni Kelvin na gamitin ang teleportation gate ni Torres. Sa kalaunan, ang balita ng pakikipagkita ni Kelvin sa hari ng Torres ay kumalat salamat kay Angie. Gayunpaman, minaliit niya ito, na sinasabing wala siyang planong manirahan doon. Pagkatapos, bumili ng bahay si Kelvin at ang kanyang mga kasama kapag nakaayos na ang lahat sa kanilang silid.
Dumating si Luca at ang kanyang ina sa bahay habang tinatanggap sila bilang mga katulong sa bahay. Nang gabing iyon ay bumalik si Melfina kay Kelvin sa avatar body na kanyang pinag-usapan noon, pumayag si Melfina na isamon siya ni Kelvin para makita niya ito ng personal, at pabirong sinabi ni Melfina na handa niya na rin kunin ang kanyang puso. Sana all. Nabighani si Kelvin nang makita niya si Melfina. Si Melfina ay nag-e-enjoy sa pagkain na inihanda ni Ethel at pagkatapos ay nagreklamo kung gaano kahirap hanapin si Kelvin. Pagkatapos ay nagtanong si Gerard kung sino si Melfina, kaya formal na nagpakilala si Melfina sa lahat ng naroon. Nang maglaon sa sala, hiniling ni Melfina na tawagin siyang Mel sa halip na ang kanyang buong pangalan upang maiwasan ang anumang salungatan kay Deremis at pagkatapos ay ipagkaloob kay Kelvin ang isang pagpapala na may ilang epekto. Ang unang epekto ay pinipigilan siya nito mula sa pagtanggap ng isang nakamamatay na sugat sa isang buwan, ang ikalawa ay ang kakayahang magtawag ng mga bayani. Pagkatapos, sina Sarah at Mel ay nakikipaglaban sa isa't isa habang pinagmamasdan ni Luca at Gerard ang laban. Sa labas ng mansyon, pinag-iisipan ni Kelvin kung nakarating o hindi ang mga bayani ng Deremis sa kanlurang kontinente at tungkol sa kanyang bagong kakayahan sa pagtawag ng hero. Nang matapos ni Sarah at Mel ang kanilang sparring, huminto sila sa lugar ng paliguan kung saan iniaalok ni Ethel ang kanyang mga serbisyo sa kanila. Pagkatapos ay tinalakay nila ang kasalukuyang aloof at mapagnilay-nilay na kalikasan ni Kelvin, at iniisip ni Mel na ito ay tungkol sa kakayahan sa pagtawag ng hero. Kalaunan, nakita ni Mel si Kelvin sa likod bahay, at tinanong niya ito tungkol sa kahalagahan ng mga hero. Bago niya sagutin ang tanong, nagkwento muna si Mel tungkol sa Demon King, na lahat ng Demon Kings ay nagtataglay ng kakaibang kasanayan na tinatawag na papiya. Ito ay isang kasanayang may dalawang kakayahan, ang unang kakayahan ay nagpaparami ng kasamaan sa loob ng gumagamit nito, at ang pangalawa ay ang pagpapawalang bisa sa lahat ng pinsala. Doon pumapasok ang mga bayani, dahil ang kanilang kalikasan ay sa panimula ay naiiba sa mga nasa mundong iyon. Bagamat mabilis na nasanay si Kelvin sa mundo sa kanyang amnesia, nag-aalala siya para sa mga bayani ng Deremis. Napansin na kung nababahala si Kelvin tungkol sa proseso ng pagpapatawag ng hero, iminumungkahi ni Mel na magsagawa siya ng reincarnation summon at ipinapaliwanag ang dalawang magkaibang pamamaraan ng pagtawag. Nang gabing iyon, nagpasya si Kelvin na ipatawag ang isang bayani sa pamamagitan ng proseso ng reincarnation summoning. Inaalala ang lahat ng kanyang pinaamo na nilalang, uminom si Kelvin ng isang recovery potion na ibinigay sa kanya ni Ethel at, pagkatapos inumin ito, ginagabayan siya sa proseso ng reincarnation summoning ni Mel. Sa sandaling sinimulan ni Kelvin ang proseso, ang taong ipinatawag ay magsisimulang pumili ng kanilang mga kakayahan, edad, at hitsura, kapag tapos na silang lumabas sa summoning circle na ginawa ni Kelvin. Ang hero na ipinatawag ay nagngangalang Rio, at lumuluhang nagpasalamat siya kay Kelvin sa pagpapatawag sa kanya. Pagkatapos ay bumagsak si Rio dahil sa pagod mula sa kanyang muling pagkakatawang tao, at ilang sandali pa, gayon din si Kelvin sa paggamit ng lahat ng kanyang mahika. Pagkaraan, nagising si Rio sa sarili niyang silid at agad na lumabas upang tingnan ang labas. Pagkatapos ay sinamahan ni Rio si Kelvin, na nagsabi sa kanya na siya ay muling nagkatawang tao sa mundong iyon. Ipinaliwanag ni Kelvin ang kanyang oras sa mundong iyon hanggang ngayon. Kaugnay nito, ipinaliwanag ni Rio ang kanyang backstory kay Kelvin bilang isang may sakit na individual na ang tanging pagtakas ay sa pamamagitan ng mga libro at kung gaano siya nagpapasalamat ngayon sa bagong mundo. Higit pa rito, hiniling ni Rio na sumali sa kanyang adventurer party, at tinanggap ni Kelvin ang alok, ngunit hiniling na ituring niya itong step-sibling mula sa ibang lupain. Masayang sumang-ayon si Rio sa kahilingan at nagpas siyang tawagan si Kelvin, na Brother Kel, at pinahintulutan si Kelvin na tawagan siyang Rayon. Sa kanyang silid, sa kanyang kama, si Kelvin ay nagising sa gabi upang makita na sina Sarah, Mel, at Rayon.
Bagamat medyo nagulat sa paghahayag na ito, sa pangkalahatan ay natutuwa siyang lahat sila ay mahimbing na natutulog sa kanyang kama. Nang maglaon sa araw na iyon, pinahintulutan ni Kelvin si Rayon na maglaro sa paligid ng dark purple forest na may Clotho clone sa kanyang balikat. Pagkatapos ay ipinaalam ni Kelvin sina Ruka at Ellie, na parehong may Clotho clone sa kanilang mga ulo, na ipapalevel up niya ang mga ito gamit ang kanyang diskarte sa pagbabahagi ng experience. Para magawa ito, tatayo sila sa labas ng kalapit na Purple Forest habang nakikipaglaban si Kelvin sa loob ng forest, na nagtatapos sa XP. Habang ipinaliwanag ito, pinatay ni Sarah, Clotho, at Gerard ang mga halimaw sa paligid ng lugar, na nagpapahintulot kay Rayon, Luca, at Ellie na mag-level up. Pagkatapos ay iniulat ni Ethel na ang isang Shadow Wolf ay papunta sa kanila, at pinayagan ito ni Kelvin na dumaan upang siya mismo ang humarap dito. Isang Shadow Wolf ang lumabas mula sa mga anino at gamit ang air pressure laban dito, pinapaamo ito ni Kelvin kapag nahati ang HP nito. Pagkatapos ay sinamo ni Kelvin ang bagong pinaamo na Shadow Wolf, at kaagad, niyakap ito ni Luca at Ryan. Pagkatapos ay nagulat si Ethel kay Kelvin na ang partido ni Erd ay papalapit sa lugar. Kapag naabot na ng party ni Erd si Kelvin at ang kanyang grupo, ipinaalam nila sa kanila ang kanilang mga planong patayin ang mga halimaw sa paligid para sa pagkakataong ma-promote sa B-rank. Pagkatapos ay ipinakilala ni Kelvin sina Luca at Ellie sa party ni Erd bilang mga katulong niya sa kanyang mansyon. Pagkatapos ay nagpakilala na rin sina Mel at Rayon sa party ni Erd. Ang pagpapakilala ng mga magagandang babae ay naiinggit at nagtakbuhan ang mga miyembro ng partido ni Erd. Nang bumalik ang grupo ni Sarah mula sa kanilang monster hunt, napag-alaman na pinatay nila ang lahat ng halimaw sa kagubatan. Mamaya ay makikipagkita si Kelvin kay Erd at formal na humingi ng tawad sa kanya dahil sa pag-ubos ng monster sa forest. Pinabawasan ni Erd ang sitwasyon ngunit inirerekomenda niya na iulat niya ito kay Leo, na malamang nakukuha si Kelvin ng pagsusulit sa pag-promote ng S-rank. Pagkatapos, pinaliguan ni Kelvin at Ryan ang Shadow Wolf sa patio ng mansyon. Pinag-isipan ni Kelvin ang pagsusulit sa S-rank, at ipinakita ni Ryan na pinangalanan niya ang Shadow Wolf na Alex. Nang matapos si Alex sa kanyang paliligo, inatasan ni Kelvin si Alex kay Ryan bilang kanyang kapartner. Pagkatapos ay sinabi ni Alex kay Ryan na siya ay nagugutom, at ipinaalam ni Ryan kina Kelvin at Ethel ang tungkol sa kanyang kakayahan sa pag-unawa sa hayop. Pagkatapos ay ipinatawag siya ni Gerard para sa pagsasanay sa espada at, pagkatapos nito, ginugugol ang natitirang bahagi ng araw kasama ang mga kaibigan ni Kelvin. Noong gabing iyon, nalaman ni Kelvin mula kay Sarah na 14 na mamamatay tao ang nakapaligid sa mansyon, at sinabi ni Sarah na sa kabila ng pagsasabi sa kanya ni Sarah tungkol sa kanila, hindi niya naramdaman ang kanilang presensya. Ipinaalam ni Kelvin sa grupo na tulog na sina Ethel at Mel habang binabantayan ni Gerard ang kwarto ni Luca at Ellie. Gamit ang kasanayang Farsight na hiniram niya mula kay Ethel upang pag-aralan ang antas ng mga nanghihimasok, nagawa ni Kelvin na hanapin ang pinuno bilang ang may pinakamataas na level. Ang pagpapasya na ang pakikipaglaban sa mga nanghihimasok ay magiging isang perpektong pagsubok para kay Ryan, pinalaban ni Kelvin ang mga ito at binigyan siya ng mini Clotho, at in-upload ang kanyang mga kasanayan sa Farsight at analyze sa network ng alipin. Panghuli, binigay ni Kelvin kay Ryan ang resonating mithril sword kay Ryan. Sa labas ng mansyon, ang mga nanghihimasok ay hindi lamang ipinahayag na nauugnay kay Kristoff, kundi pati na rin kay Tristan. Kapag ang mga nanghihimasok ay nakatapak sa bakuran, sina Ryan at Alex ay humarap sa kanila habang pinagmamasdan ni Kelvin at Sarah ang kanilang mga aksyon mula sa kaligtasan ng mansyon. Sa sandaling talunin ang mga nanghihimasok, inutusan ni Kelvin si Clotho na linisin ang lugar at pagkatapos ay humarap sa mga straggler sa labas ng mansyon. Samantala, sa Trysan Castle, si Zell Trysan, Emperor of Trysan, ay nakipagpulong sa kanyang mga general at mga anak tungkol sa kamakailang pagkakalantad ng kanilang pakikipagtulungan kay Kristoff at sa kanyang slave trading ring. Dahil sa paghahayag na ito, lahat sina Deramis, Torres, at Gon ay nagpaplanong bumuo ng isang opisyal na alyansa upang labanan si Trysan.
Sa kabila ng pagpapalam sa mga bansa na walang kinalaman si Kristoff kay Tristan, nag-aalala si Emperor Zell na hindi iyon sapat para mawala ang kanilang mga hinala. Pagkatapos ay iminumungkahi ni Tristan na pumunta sila sa digmaan, sa paniniwalang mahina ang puwersang militar ng mahihinang bansa kumpara sa mayroon at ngayon ang pinakamainam na panahon upang pag-isahin ang kontinente. Bagamat tila nagsasalita siya pabor sa pagsisikap, ipinahayag ni Shutora ang kanyang opinyon laban dito. Sa kabilang banda, pabor dito ang kanyang kapatid na si Asgard. Si General Dan ay pumanig din kay Shutora, iniwan ang huling boto sa isang hindi pagkakasundo, na iniiwan ang tiebreaker kay General Clive. Pagkatapos, ang anak ni General Dan, si Jean, ay naghatid ng mensahe kay Clive sa kanyang silid, kung saan katatapos lang niyang gawin ang kanyang hedonistic tendencies. Nakasakay sa isang bagon sa Crest Forest na matatagpuan sa timog kanluran ng Gon, ang grupo ni Kelvin ay nagmamadali sa isang elven village. Pinanggit ni Ethel ang kanyang pakiramdam ng pagiging pamilyar sa loob ng lugar, at inilagay ito ni Kelvin sa kanyang dugong elven. Pagkatapos ay binanggit ni Sarah kung gaano kakaiba na ang mga duwende ay naninirahan sa kontinente ng silangan. Ipinaliwanag ni Mel na mahigit isang dekada na ang nakalipas, ang mga duwende mula sa kanilang katutubong kontinente sa kanluran ay lumipat sa silangan at kasalukuyang nasa ilalim ng proteksyon ni Gon. Ang isang flashback mula sa pakikipagkite ni Kelvin kay Guildmaster Leo ay nagpapakita na nagkaroon ng maliliit na labanan sa pagitan ng Tristan at ng kalapit nitong border country na Gon. Ang pag-aatubili ni Tristan na magsimula ng anumang problema sa Part o Toresh ay kapansin-pansin din, na humantong sa kanila na maniwala na ang mga aksyon ng puwersang Recon at pang-aalipan ay ginagawa. Inaasahan ni Leo na ang pagsalakay mula kay Tristan ay mangyayari sa hinaharap at malamang na magsisimula ng digmaan. Pagkatapos ay binigyan ni Leo si Kelvin ng isang espesyal na pakikipagsapalaran ni Leonhart Gon, ang Beast King of Gon, na gustong makipagkita kay Kelvin ng personal. Sa kasalukuyan, nagkomento si Gerard kung gaano kapalad si Kelvin na si Haring Leonhart ay gumanap ng isang S-rank na promotion. Sinabi ni Kelvin na kailangan din niya ang pag-aproba ni Queen Tsubaki para sa pagsusulit. Matapos maibigay ang isang maikling kasaysayan ng nakaraan ni Leonhart, pagkatapos ay tinalakay ng grupo ang gawain sa kamay upang ipagtanggol ang isang elven village mula sa isang S-rank na halimaw, na pinaniniwalaan ni Kelvin na nauugnay kay Tristan. Pinahinto ng isang grupo ng mga elven archer, ngunit nilinaw ni Kelvin ang sitwasyon, at ang nakatatandang nayon na si Nelras ay humarap sa kanila at binati sila. Bago magpatuloy, kinilala ni Nelras si Ethel bilang roommate, at galit na nagtanong kung paano siya nabubuhay pa. Pagkatapos, sa Elven Village, humingi ng tawad si Nelras kay Kelvin, at sa party para sa kanyang naunang pag-uugali, at nagtanong si Kelvin tungkol kay Lumail. Pagkatapos ay ipinaliwanag ni Nelras ang nakaraan ng Elven Village noong sila ay nanirahan sa Western Continent. Nang lumitaw ang isang fire dragon sa nayon, hiniling nito na ang isang duwende na nagpahiya dito ay humakbang pasulong o sunugin nito ang nayon hanggang sa masunog. Hanggang sa nawasak ang halos kalahati ng nayon ay humakbang palapit si Lumail at hiniling na pakalmahin ang dragon sa galit nito. Nangako ang dragon na titigil kung siya ang magiging nobya nito. Tinanggap ni Lumail ang alok bago umalis kasama ang dragon, nag-iwan ng pendant sa pangangalaga ni Nelras. Ang galit ng dragon ay kumalma salamat kay Lumail na nag-aalok ng kanyang sarili. Inamin ni Nelras na ang patay at dugwang katawan ni Lumail ay natagpuan sa kagubatan makalipas ang isang dekada. Sa takot na bumalik ang dragon, ang mga duwende ay tumakas patungo sa silangang kontinente. Ipinapalagay na si Lumail ang ina ni Ethel at ang dragon ay hindi ang kanyang ama dahil tao lamang ang maaaring magparami sa isang duwende. Paglipat sa pangunahing paksa, ipinaliwanag ni Nelras na ang mga halimaw na maaaring tumago sa barrier na itinayo sa paligid ng nayon, ay kumidnap sa mga duwende ng nayon. Ipinaliwanag ang sitwasyon, sumang-ayon si Kelvin at ang partido na tulungan si Nelras at ang nayon, at humingi ng pahintulot si Kelvin kay Nelras na gumawa ng ilang maliliit na pagsasaayos sa nayon, at sumang-ayon si Nelras. Nang gabing iyon, ang mga halimaw na pinamumunuan ng isang commander mula sa Tristan at ang kanyang mga sundalo ay sumugod sa kanila sa Elven Village sa ilalim ng utos ni General Tristan.
Sa lalong madaling panahon, ang mga sundalong nagtatrabaho sa ilalim ng commander, ay isa-isang na-snipe ni Ethel sa kanyang bagong Reg Along Shadow Bow na nilikha ni Kelvin, na nagbibigay ng suporta sa recon. Nagsagawa ng mga pagbabago sa paligid ng nayon upang patibayin at mas mahusay na protektahan ito mula sa pananambang, nababalot ng fog ang nakapalibot sa lugar ng nayon na nilikha ni Mel, isang black magic enchanted mote ni Sarah, at Gerard na nakabantay sa tabi ng pasukan. Samantala, isang nag-iisang messenger ang natira at sinabi sa Vice Commander na na-wipe out ang Unit 4 at na-hostage ang battalion commander nito. Iniulat pa na ang mga halimaw, na lahat ay rank B, ay pinatay ng isang adventurers party. Sa kabila ng paghahanda ng Unit 5 na makipag-ugnayan sa kanila, malamang na makarating sila sa kanilang base camp sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay ginamit ng Vice Commander ang kanilang sikretong sandata nang dumating sina Mel at Ryan sa kampo. Lumilitaw ang isang Gigant Lord, at inasikaso ni Mel sina Ryan at Alex, bilang isang paraan para mapatunayan ni Ryan na siya ay isang tunay na adventurer. Sa pagtanggap sa hamon, sinubukan ni Ryan na atakehin ang ulo ng Gigant Lord gamit ang kanyang espada, ngunit naputol ito sa impact. Nang mabawi ang kanyang katahimikan sa lupa, hiniling ni Ryan ang tulong nina Clotho at Alex, na inilabas ni Cloth ang ilang mga bagong sandata para magamit nina Ryan at Alex laban sa Gigant Lord. Ang dalawang talim na pag-atake ni Ryan kay Alex ay napatunayang epektibo habang pinaluhod nito ang Gigant Lord, ngunit nagiging sanhi ito ng pagbabago sa tunay nitong anyo, ang Furnace Lord. Gayunpaman, pinatay ni Ryan ang Furnace Lord gamit ang kanyang pag-atake gamit ang Generate Edge. Pumalik sa nayon, sinalakay ni General Clive sina Kelvin at Ethel kasama ng 5 personal na sundalo. Sa pag-hover sa kinaroroonan ni Kelvin at Ethel kasama ang 4 na sundalo sa kanyang tabi, sinabi ni General Clive ang kanyang mahusay na opinyon tungkol kay Ethel. Pagkatapos ay hiniling ni Clive na maging alipin niya si Ethel at sinubukan siyang gamitan ng magic, ngunit gumanti si Kelvin sa pamamagitan ng pag-atake sa kanya at pagdedeklara na hindi niya ibibigay si Ethel. Pagkatapos ay nagbigay si Kelvin ng pagsusuri kay Clive para malaman ang kanyang mga stats at isa rin siyang reincarnated na individual. Galit na natuklasan ang kanyang background, inakala ni Clive na si Kelvin ay isang kapwa reincarnated na individual din. Matapos ay retreat ni Kelvin si Ethel sa stealth mode, ginawa niyang 4 na obsidian javelin ang bundok na kinatatayuan niya at ginamit ang mga ito laban kay Clive. Gayunpaman, pinoprotektahan siya ng Helix Barrier ni Clive mula sa 4 na pag-atake ng armas, at pagkatapos ay sinimulang salakayin ng kanyang mga kaakit-akit na sundalo si Kelvin. Sa palagay ni Clive, hindi lang dahil sa kakayahan niya sa alindog ang kanyang mga ginayuman na sundalo, kundi dahil masaya silang pagsilbihan ang isang lalaking kasing gwapo niya. Sa sandaling iyon, binasag ni Ethel ang Helix Barrier ni Clive gamit ang isang arrow, at sinamahan si Kelvin ng 4 na golem na nilikha niya. Humanga sa mga golem, pinakiusapan ni Clive ang kanyang mga sundalo habang haharapin niya si Kelvin. Sa kanyang pakikipaglaban kay Clive, nakita ni Kelvin na ang mga pag-atake ni Clive ay tumatama rin sa kanyang mga sundalo, na hindi niya alintana na mapatay niya ito. Ipinagmamalaki ni Clive kung paano pinapayagan siya ng kanyang kakayahang manloko na mabuhay ng malaya ng walang mga paghihigpit. Sa pag-iisip na si Clive ay marumi, kasuklam-suklam, at sa pangkalahatan ay pangit dahil sa kanyang pakikitungo sa iba, isang naiinis na Clive ang muling binago ang kanyang Helix Barrier, at nagpatuloy ang laban. Pagkatapos ng kanilang palitan, nagawang basagin ni Kelvin ang Helix Barrier ni Clive at masugitan ang kanyang mukha. Sa kabilang banda, nagawang patayin ni Clive ang mga tauhan ni Kelvin. Galit na galit, si Clive ay gumawa ng rank S spell, Tempest Barrier, na naging dahilan upang ang paligid ay maabyuten sa maangin nitong galit. Kaya, pinalabas ni Kelvin kay Clotho ang kanyang Blackstaff Disaster na rank S at pinatago siya.
Gumamit si Kelvin ng magic at pinalakas ang kanyang staff, ginamit ito ni Kelvin para basagin ang barrier ni Clive. Umatake si Kelvin at hiniwa ang tuktok ng kalapit na bundok at ang mga binti ni Clive. Bago pa tapusin ni Kelvin si Clive, bigla itong nawala. Siya ay kinuha ni General Phase, na nakasakay sa isang golem. Pagkatapos ay ipinakilala ni Phase ang kanyang sarili at sinabing siya ang utak sa likod ng pag-atake sa nayon ng Elvan. Sa kabila ng hinihingi ni Kelvin na ibigay ni Phase si Clive at ang kanyang pagbawa sa golem monster sa ilalim ng kanyang kontrol, tinanggihan ni Phase ang kahilingan, ngunit inaangkin na ang tagumpay ay kanya sa araw na iyon. Gayunpaman, kay Kelvin, ito ay isang patas, at ang partido ay bumalik sa nayon upang magpagaling. Samantala, sa Tryson Castle, si Clive ay ikinadina at ikinulong sa isang mesa at, sa ilalim ng utos ni Phase, pinahirapan ng kanyang 4 na ginayuma na mga sundalo bilang isang eksperimento para sa mga sinumpaang armas. Bumalik sa nayon ng Elvan, nagdiwang ang mga taga-nayon at ang party ni Kelvin sa isang piging, at si Kelvin ay nanunood sa ibabaw ng burol na hindi masyadong malayo sa lugar. Hindi nagtagal, sinamahan siya ni Ethel, na ipinakita sa kanya ang isang pendant na dating pag-aari ng kanyang ina, at ikinabot ito ni Kelvin sa kanyang buhok. Noon ay hiniling ni Ethel na pagsilbihan siya nito habang buhay, at malugod nitong tinanggap. Paparating ang party ni Kelvin, isang maliit na elf na babae ang dumating at binati si Kelvin, at niyakap siya, bigla itong tumawa at humingi ng paumanhin sa hindi pagsabi kung sino siya, formal na nagpakilala sa party ni Kelvin na siya si Leonard Gon na ikinagulat ng party ni Kelvin, sinabi nito sa kanya na binago niya ang kanyang sarili gamit ang kanyang item para tingnan ang kanyang pagsusulit. Sinabi ni Leonhard na pumasa si Kelvin sa kanyang pagsusulit sa S-rank. Masayang binati siya ng kanyang grupo. At ang kanyang opisyal na seremonya ng pag-promote ay gaganapin sa loob ng 4 na araw na nagtatampok ng mga laban sa iba pang mga tao sa S-rank. Ang balita ay nasa sabik kay Kelvin, at hindi na siya makapaghintay na harapin ang mas malalakas na kalaban, at diyan nagtatapos ang Season 1 ng Black Summoner. Sa mga gusto mapanood ang Season 2, pwede nyo ko i-subscribe para updated ka sa ina-upload ko.